Good morning po. Welcome back sa ating lecture room. And yes, meron na po tayong good news at alam na po ninyo yun, manamang. And date ko na na-discuss ngayon lang hapon ito. Yes, approved na po ang estate tax amnesty na matagal nating inaantay, extended na for additional 2 years. And meron na tayong Republic Act number nito, no? So, it is Republic Act number 11956. Okay. Now, meron na pong batas, no, para sa extension for another 2 years nitong estate tax amnesty. At paano po ito naging batas na hindi naman to pinirmahan ni President Bongbong Marcos? Well, of course, it lapsed into law, sabi nito, on August 5, 2023. Yun pala ang ika-30th day na hindi niya inaksyonan, hindi niya pinirmahan. So, yun po, no? At na isabatas ito. Dahil kasi po, sa Constitution natin, 97 Constitution, under Article 6, Section 27, Paragraph 1, kapag hindi po inaksyonan ang naipasang batas ng Kongreso sa Presidente, magiging ganap ito na batas. It will lapse into law. Okay, ito po nangyari sa batas na ito at Republic Act number 11956 po ang another extension for 2 years. At ito ay nag-take effect na ba? Hindi pa. Kasi sabi ng batas, it will have to take effect 15 days after publication sa Official Gazette or sa newspaper of general circulation. Kailangan 2 newspaper of general circulation. Malamang, yung malalaking newspapers natin dito po sa Pilipinas na nagsisirculate. Ha? Para lahat po makaalam. Now, take note that within 30 days from this law, no, dapat po from the effectivity, gagawa na po ng implementing rules ang Secretary of Finance in coordination with the Commissioner of Internal Revenue para mag-guide po, no, para properly ma-apply or maging effective ang itong batas na ito, no? Para may ganoon ng guidelines, no? But with or without this implementing rules, sabi ng batas, it will continue to take effect and pwede nang gamitin, no? But of course, we'll have to wait for the implementing rules para ma-guide, meron tayong tamang guidelines. And I believe nandyan na yung guidelines na yan. Ready na yan. Matagal na yan ginawa, no? We'll just wait for it 30 days. However, sabi nito, pag after 15 days, pwede na po tayo mag-apply basta as long as na-publish na ito sa Official Gazette at 2 newspaper of general circulation, which means to say, yun na po is effective na siya. Okay, so with that, bravo tayo, no? Thank you. At palakpakan ng konti. O sige, salamat po. So ano ba itong batas na ito? Suriin natin, no? Let us try to check. Kasi hindi lang to extension na nakalagay. Meron pang nakasulat na mga other amendments na very, very nice. Okay. Number 1, ang date of coverage niya, no? Sabi dito, ang estate of the decedents who died on or before May 31, 2022 with or without assessments duly issued therefore, whose estates have remained unpaid or have accrued as of May 31, 2022. In Filipino, estado o yaman ng mga yumao noong bago ang Mayo 31, 2022 na maaring may assessment o walang assessment na hindi pa nababayaran o naipon na bayarin sa kasalukuyan ng May 31, 2022. So, remember, estado o yaman ng yumao noong bago o ang Mayo 31, 2022. So, meron tayong coverage date, no? May 31, 2022, pababa na mga estado. Yung mga yumao on that date, no? Covered siya sa estate tax amnesty. And then, na maring nagkaroon ng assessment o walang assessment na hindi pa nababayaran. Kasi, it's possible kasi nung una is that nag-try mag-apply magbayad sa BIR ng estate tax, nang nabigyan na ng order of payment sa assessment, ang laki pala. So, hindi nakapagbayad yung mga heirs, no? Dahil hindi nakapagbayad yung mga heirs is that, ayun, lumaki, nagpenalty, mas lalong nabaon at hindi na nakabayad. However, saklaw na po ito, no?
covered na po ito sa estate tax amnesty. So tanggal po lahat, penalties, interest, no? Dito sa bagong extension natin, the Republic Act 11956. At included po yung hindi pa talaga nakapag-apply. So matagal nang yumao, May 31, 2022, pababa. Okay, take note of that. Ano ba yung hindi covered ng estate tax amnesty? Well, ganun pa rin, ang sabi sa batas, yung mga properties na nasa jurisdiction ng PCGG, yung Philippine Commission on Good Governance, no? And yung mga unexplained or unlawfully acquired wealth, no? Ito yung mga sabit sa Republic Act 309, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or Republic Act 7080, yung plunder, no? So, yung mga nakaw na yaman ba? Andyan, no? Unexplained wealth. Okay. And then, yung sabit sa Anti-Money Laundering Act, no? No, ginamit na, kasi marami pong mga scalawags or mga criminals po na maraming pera sila. Let's say, for a drug lord, ang dami-daming pera. Hindi nila ano gawin. Hindi lang na pwede deposit sa bank. In order to wash the money, hugasan nila para maging malinis po, ibibili nila ng real estate yan. Okay? Now, pag real estate, nabuko, nalaman ng Anti-Money Laundering Council at na-plug yun siya, na-tag, and subject siya ngayon for seizure of preso, no? Para kunin siya balik, no? So, in the proceedings, biglang namatay po yung tao na yon. Now, yung estate niya, hindi po saklaw sa estate tax amnesty. Okay? Kasi sabit siya sa Anti-Money Laundering Act, no? That is, kapag proven talaga guilty na yung maduming pera, hinugasan niya para magbili ng real estate, para maging malinis na estado or property, no? Okay, yan po yung tawag nating washing dirty money into, they do it by real estate. Kasi ang daming paraan no? One of which is itong real estate. Yung iba sa casino nila pinapadaan, okay, di ba? Yung iba pinapahiram, tapos paglabas is malinis na yung pera. This one, hindi covered yung sabit sa Anti-Money Laundering Act. And number 2, yung sabit sa tax evasion, yung hindi nagbabayad ng buwis, no? Hindi po pwede yan. And then, yung sabit din sa kaso ng paglilinlang, okay? Illegal exactions and tructions. Ano yung corruption yan? Related yung mangingikil, yung government employee or officer para magkakaroon ng yung hindi pagbayad ng yung buwis, yung imbes na ganitong babayaran, ganito na lang. Tapos, through corruption, no? So, ibig sabihin po, kapag mapatunayan na galing po yun sa ganung klaseng so fraudulent transactions, illegal exactions, at saka sa malversation of public funds, tapos namatay yun siya, hindi po yun kasali sa estate tax amnesty. Ano ba itong illegal exaction? Klaro ko lang, no? Ito ay illegal na pagsasamantala, no? Ito yung sa Tagalog, no? Ito ay tumutukoy sa hindi otorisadong pangolekta ng bayad, ng buwis, o anumang uri ng pagsingil mula sa mga tao ng isang individual, ahensya o pamahalaan, o iba pang institusyon, no? Ito ay karaniwang nauugnay sa korupsyon o pag-aabuso ng kapangyarihan. So, hindi po kasali yan, ha? Take note of that. Okay. So, going forward, let us proceed, no? Dito sa pangalawa is that ang extension date ng availment ng estate tax amnesty, first is yung filing, no? It should be filed within June 15, 2023 until June 14, 2025. So, ibig sabihin, yun po ang extension date natin, no? Hanggang 2025 ng June 14, no? So, we have to file that, no? In fact, lugi na tayo kasi June 15, na-cover na tayo ng 1 month, no? But sige lang, we will do it fast, no? Okay. Sino ang pwedeng mag-file? Okay. Number 1, of course, yung executor or administrator ng estate. Ibig sabihin, pag executor, may last will and testament. Pag executor po, nagkaroon po sila ng judicial settlement of estate at yung administrator pala is na-appoint ng court, no? Executor, last will and testament. Administrator, lang last will and testament, na-appoint ng court. Sila po ang magpapile
ng application for estate tax amnesty. So, kayo po, no? Kung meron po kayong pending probate proceedings, meron kayong pending judicial settlement of estate, or may last will and testament, panahon na po, i-apply nyo na po for estate tax amnesty. Okay. Now, of course, yung mga legal heirs, no? Kung sino po yung walang last will, walang judicial settlement, pwede tayo mag-extrajudicial settlement, right? Remember? So, yung mga heirs po, no? Kung sino po yung mga sumusunod, no? Yung mga, sila yung matatawag nating tagapagsunod sa pagmamay-ari nung namatay. Which is, under the rules on succession, titingnan po natin, one of which, compulsory heir yung spouse, kung may surviving spouse, at saka yung mga children, mga illegitimate children. Maraming situations like that. And check sa ating video lecture, no, yung usapang mana natin, sino yung mga legal heirs po. Okay. And then, itong maganda, no, transferees or beneficiaries. So, ibig sabihin, kung meron kang extrajudicial settlement with sale nung unang panahon pa, hindi mo pa na-transfer, hindi pa na-buy ng estate, pwede mong, ikaw yung transferee, ikaw yung buyer ng property, pwede kang mag-apply ng estate tax amnesty in behalf of the heirs. Kasi sabi dito, sino pwede mag-file? Transferees. Kanino na-transfer? Kung by donation, by sale. No? However, yung donor's tax at capital gain tax mo doon sa sale transaction, hindi kasali yon sa tawag nating estate tax amnesty. Okay? So, take note of that, ha? Take note of that. And then, ano ang gamitin sa pag-file? Anong gamitin? Sabi dito sa batas, sworn estate tax amnesty return. Doon po tayo hihingi sa BIR niyan, no? May form yan sila doon ng sworn estate tax amnesty return. Probably later on, we'll check, no, sa kanilang website kung may downloadable forms, no? Ibig sabihin, sabihin nung mga pwede mag-file, executor, legal heirs, or transferees kung magkano ang net estate at yun ang ilalagay nila doon, papanotaryo nila. Kasi sworn Ibig sabihin, notarized ang sworn estate tax amnesty return. Magiging public document siya. Okay. And then, next is, paano i-file? Ang maganda dito, it can be filed electronically or manual filing, no? So, may electronic, no? Antayin natin implementing rules kung paano yung procedure ng electronic filing, ha? Okay? And then, saan po mag-file? Ito ang maganda kasi pwede daw mag-file ng sworn estate tax amnesty return, number 1, sa authorized agent bank. So, sino yung mga nakalistas na authorized agent bank ng BIR? Doon pwedeng i-file itong sworn estate tax amnesty return. And pwede rin sa Revenue District Office, sa RDO natin, no? And sa authorized tax software provider. Ito ang maganda. Merong rule on authorized tax software provider. Hindi ko pa maintindihan kung paano ito i-implement. That's why it's better to wait for the implementing rules na gagawin ng Secretary of Finance with the coordination of the Commissioner of Internal Revenue. Okay, patuloy tayo. Sa payment mode naman niya, okay? Sa payment mode. Paano po, no? Ang mga rules nito. Sino ang magbayad? Of course, patay na yung namatay, hindi siya pwede magbayad. So, executor, administrator na estate na pwede magbayad, yung legal heirs, at saka yung transferee of beneficiary. The same, no? At kailan bayaran? Sabi dito sa batas is, sa panahon ng pag-file ng estate tax amnesty return. However, meron tayong i-discuss mamaya in connection with this. Maya. Okay. Now, take note, paano magbayad? Ganun din, no? Pwedeng electronic or manual. Ibig sabihin, electronic, pwede yung online payment ba? Transfer lang natin. Or pwedeng manual, pumunta ka talaga dun sa cashier ng bank, talagang ihatid ko dun, babayaran mo dun sa stamp nila, di ba? Pwedeng ganon. And then, yung authorized agent bank, ang pwedeng magtanggap, tapos ang Revenue District Office, through the Revenue Collection Officer, kung walang mga AAB, at saka yung authorized tax software provider. So, doon po, no, electronic or manual dito sa mga authorized agent bank or sa RDO kung wala silang naitatag na revenue collection officer kasi usually talaga pag yung big in urban cities
talagang sinasabi doon sa bank magbayad. Okay, yun talaga ang rules, no? But we will wait for the implementing rules kung paano. However, itong kailan bayaran sa panahon ng pag-file ng estate tax amnesty return, take note that naamyendahan na po ang yung original estate tax amnesty at allowed na po ang payment by installment, no? It shall be allowed within 2 years from the statutory date for its payment without civil penalty and interest. So, by the time of filing, pwede kang within 2 years. Antayin na naman natin ang implementing rules, paano tayo makapag-apply ng payment by installment. Ano mo, pag dumating yung implementing rules, i-discuss ko naman yan, hihimay-himayin ko naman, i-present ko po sa inyong lahat for your better understanding. Okay, so pag-usapan natin itong authorized tax software provider ba? Alam mo, ang BIR lang ang makapag-determine kung sino itong mga tax provider, no? So far, I have seen na itong Taxumo at saka itong One Tax, no? Doon ko lang nakita ito sa online, no? But I do not know how it is done, no? And there is no really implementing rules. And I do not know kung ito ba sila is applicable for individual. Kasi sabi ng isa sa subscriber natin, attorney, ang nangyari kasi it's by group dapat para tanggapin ng One Tax or Taxumo or not authorized tax software provider. Sketchy. Hindi ko pa sure, but I would like to know about it more pag makuha natin ang implementing rules and regulation. Now, sabi ng One Tax, ang procedure daw dito, no? Nakuha ko ito silang website, na credit to the owner, si One Tax mo. Sabi niya, what is this ETSP certification program all about? Ito daw electronic tax software provider certification. Project daw ito ng BIR along with the United States for International Development, yung USAID ba? Tapos ito daw ay isang online system in which tax software providers and AAB, dalawa, tax software providers and AAB may apply and may have their e-filing and e-payment software evaluated. So, ibig sabihin, mayroon silang software na gagawin. Mga IT pala ito, no? It will be tested and finally certified by the BIR as pasado. So, basically, it is mag-login ka dun sa file mo, then you file your taxes, and tapos bayaran mo with your payment channel, kung PayPal siguro, or GCash, or depende, or online transfer. I do not know kung ano ang procedure until such time we get the implementing rules. So, you get the EIBIR form, you file it through that tax software provider, and at the same time, you could pay also from the payment channels that they provide. Ganun, no? Maganda. Parang you don't need to go to the area anymore. Okay? Now, ang point lang is that remember that this kind of issue on the authorized tax software provider, wala pa talagang clear and clear-cut details until such time that we get it from the BIR sa kanilang implementing rules. So, wait for it. However, na-establish na ng batas ano ang mga mandatory requirements. Take note ha, baka may dagdag na sila mga requirements. Pwede nyo reklamo at sabihin nyo, ito lang sinabi ng batas. Bakit dinagdagan pa? Okay. Let us proceed with the mandatory requirements. Okay. Now, mandatory requirements, number one is, remember itong certified true copy of the death certificate. Importante naman talaga ang certified true copy of death certificate. Paano mo prove na meron ngang namatay, no? Ngayon, may possibility nung 1940s, 1930s pa, 1950s na namatay, wala. So, kung wala po ang certificate of no record of death, no, from the Philippine Statistics Authority, PSA, and any valid secondary evidence. Ano ba yung mga valid secondary evidence na pwede natin gamitin, no? Well, I believe those issued by any government agency office to establish the fact of death of the decedent, no? For example, baka mayroong GIS claim or burial claim sa SSS, tapos ma-certify po ng SSS or ng GIS na meron ngang ganon na may death na occurred at nakakuha ng claims na ang mga heirs, na mga burial claims, no? So, that may be used as a secondary evidence. Take note, no? Sabi, no? Certificate of no record from the PSA and, hindi sinabing or, and. Ibig sabihin, dalawa. Certificate of no record and any valid secondary evidence. Yun po, no? Now,
TIN number of decedent and heirs. Yes po, kukunan po ng TIN number ang decedent at ang heirs, no? At sino yung decedent? Yung namatay po. Yung estate kasi niya by fiction of law, automatic yan pagkamatay niya, nabuo ka agad yan. Yung estate niya, kukunan niya ng TIN number. Ngayon, ang technique ng BIR, ang style ng BIR is that yung TIN certification, no? So, gagawan po nila yan. Doon tayo mag-a-apply, no? Of course, one of the, how we can get is that, of course, yung death certificate nila. At sa mga heirs, is one of the requirements is that yung birth certificate, no? Para mapatunayan na sila talaga ay heir nung yumao. Okay. Tsaka isang government ID, no? Kailangan ng government ID ng executor or administrator at ng mga legal heirs, transferees, beneficiaries, or authorized representative. Kasi minsan, yung mga authorized representative through SPA ay kailangan din nila ng valid ID. Ano may mga valid ID? Huwag PhilHealth ha, hindi valid ID ang PhilHealth. Hindi valid ID ang mga school ID. Di ba na-discuss natin previous video lecture natin ano yung mga valid identification, driver's license, SSS, no? So, senior citizen ID. So, yun po ang sundin po natin ng mga valid ID. Take note of that, ha? Do not forget that, my friends. Okay. And then, we proceed with the... So, tapos na tayo dito sa government ID. We proceed now with the real properties. Kung real properties, ibig sabihin po, yung lupa ba? O, mga building na ganyan. Ano ba yung mga additional requirement, no? So, certified true copy of the certificate of title. Basic yan. Alam natin yan. Certified true copy. Kukuha tayo sa ROD. No? Kung hindi naman siya titulado, kailangan natin ng certified true copy ng tax declaration ng lupa, no? Kung wala, yung succeeding tax deck at the time of nung namatay siya, yung pinakamalapit sa pagkamatay nung yumao is kung ano yung pinakamalapit na tax deck, no? Na magpapatunay na kanya yung pagmamayari ng lupa na yun ang gagamitin. Okay. Na kung tax deck na sa pangalan pa ng previous owner, edi isama mo yung deed of sale nyo nung unang panahon nung yumao. Okay? Para magamit po natin as determination. Now, take note, remember, pati nga titled at non-titled property, hindi na rehistro, walang titulo na property, subject po sa estate tax. Di ba, remember, na-discuss ko na yan sa inyo sa video blog natin, that yung mga unregistered lands is kailangan po yan siya bayaran po ng estate tax para po yung tax declaration ay malipat sa pangalan ng mga heirs. Okay? So, take note of that. So, kasali po, registered or unregistered land. Ha? Take note of that. And of course, yung certificate of no improvement. Gusto talaga malaman talaga ng BIR, baka may bahay or merong building nakatay dyan. So, dapat gawa kayo ng certificate, issuehan kayo dapat ng certificate of no improvement ng local government unit. Kung sa Davao City, o local LGU, o sa munisipyo, or sa province, no? Pero magaling pa rin ng BIR. Hindi yan sila basta-basta magpahayag lang sa Certificate of No Improvement. Google nila yan. So, andito, makita nila may bahay dyan. You have to declare that. Kung hindi pa na-declare, declare mo yan sa city source para mabalyuhan at masama po yan sa value ng estado ng yumao. Okay, take note of that. Now, kung personal property, siyempre, meron namang personal properties yung yumao. Like, for example, yung Certificate of Deposit, kailangan mo ng certificate sa bangko na may deposit. Hindi kailangan ilagay doon ng bangko ang amount at saka ang account number. Basta sabihin lang ng bank na merong certificate na nakadeposit ang tao na ito, na yumao na ito. Okay? At yung kung may certificate of investment from any investment company sa bangko, sabihin lang doon na meron silang investment. Okay? And certificate of registration of vehicles. Okay? CR ba? Yung certificate of registration, CROR, di ba? And prueba na mag-show ng correct value niya, no? So, kailangan natin ng appraiser niyan. And then, certificate of stock at saka proof of valuation of shares of stock at the time of death, no? So, kung magkano yung value ng shares of stock at the time of death, dapat ipakita natin. Meron tayong prueba niyan. Now, of course, aside from the fact na mabigay natin yung mga requirements for ano yung total gross estate, kailangan natin ng deduction, no? Of course, alam natin na may deductions tayo ng family home, yung standard deduction, but it's another thing, fixed na kasi yun Depende kung kailan ka lang na namatay ang yumao. Now, remember, I have discussed that by stages. Mayroong 1935, may 1990s,
1970s, 1990s na NIRC code. So, hanapin niyo po yung video na yun, no? And ma-determine natin kung magkano yung mga fixed na mga standard deduction that time. May 1 million noon, may 5 million, ganyan. Okay. And, pero meron tayong mga deductions na pwede natin i-prove pa yung kung merong claims against the estate, so kung may utang po siya, so yung notarized promissory note, dapat notaryado po, no? Eh, hindi pwede ipanotarize ngayon, patay na eh. Dapat yung, at the time na buhay pa siya, notarized na siya, no? And yung pruweba na meron tayong property previously tax. So, kung na-tax na pala yun siya noon, tapos i-tax ulit, eh, makita ka ng receipt na nabayaran sa BIR or yung ICAR man lamang, no? Para at least hindi na po siya isasali, i-deduct na po. Because for purposes of deduction sa gross estate. Okay? At saka yung proof of the claim transfer for public use. Minsan kasi meron tayong binibigay sa government instead of pababayad tayo, sige, bigay na lang yan siya, ikahati, ikakat, no? So, ibig sabihin, you have to show proof na may deed of donation ka or deed of conveyance na ginawa doon sa government. Or kung binayaran ka ng government, yung road widening, no? Tapos kinaltas yun, bigay mo yung proof na yun para deducted yun sa gross estate. Otherwise, kung hindi mo yun siya i-presenta, yung buong estate na yun, yung buong property na yun, is subject sa estate tax. Lugi ka naman. Kung nabayaran na pala yun, na-tax na transfer na pala yun sa public use, nabigay na sa government, ikaltas po natin dapat yan. Okay? And other requirements, of course, yung mga ano bang other requirements? Okay, itong SPA. Siyempre, kung hindi kaya ng heirs lahat na mag-isa lang heirs ang mag-ayos, SPA. Kung nasa abroad, yung apostille or yung consularized SPA. No? Now, kung hindi determine ang value ng property because wala, kailangan natin ng vicinity map or location ng property. Okay? So, yan ang mga mandatory requirements that you should remember, guys. Don't forget, picturean nyo na yan para at least meron na po kayong guide. Okay? Sige. So, tapos ng picture? Okay, let's proceed. So, ang timeline to remember is that yung availment period, availment period, wag natin kalimutan, June 15, 2023 to June 14, 2025. I think hindi na ito ma-extend pa hanggang dito na lang. Pag hindi pa tayo makapag-apply, sorry na lang po. No? And ang coverage niya o yung saklaw niya na time is that May 31, 2022 na kamatayan pababa. No? So, estate of the decedents who died May 31, 2022 pababa. At huwag kalimutan, pwede po ang manual filing and payment and meron pong electronic payment allowed. Okay. So, with that, let us proceed. Ito tayo. Tanggalin natin itong application for estate tax payment. Okay. Application for payment of estate tax at application for transfer of properties are two different things, no? Distinct and separate ito sila. Okay, tanggalin muna natin itong mga ito. Yan yung e-card na sa right side. Okay. So, well, di ba, dati kasi, pag meron tayong mag-apply tayo for payment of estate tax, hinahanapan tayo ng extrajudicial settlement of estate at hinahanapan tayo ng affidavit of self-adjudication at judicial settlement of estate. No? Para makumputan. Kung wala yan, hindi pwede. Now, ang problema po is that may ibang mga heirs na hindi pumipirma, ayaw papirma, pakipot and everything, no? So, ano po ang mangyayari yan? Nangyayari, yun ang dahilan na hindi sila nakakabayad ng estate tax. Yun ang maraming reasons na sabi nila, kaya kami hindi nakababayad po ng estate tax. Dahil ayaw magpirma, ayaw mag-cooperate. Yan man sabi nila. So, ito po mga extrajudicial settlement of estate, no? Kung they want to settle it walang court, no? Yung or affidavit of self-adjudication kung isa lang ang heir. Or yung judicial settlement of estate kung hindi nagkaintindihan, pinail sa korte para magkaroon ng executor, ng administrator, no? Appointed. Or
yung mga hindi mga executor sa last will and testament. Ito po sila, itong mga document na ito, need lang ito, sabi ng batas, kapag as a proof of settlement of estate, no? Whether itong tatlo na yan, yung extrajudicial settlement estate, affidavit of self-adjudication, judicial settlement of estate, kapag gamitin yan siya ng pruweba ng pagsettle ng estate, whether by judicial or extrajudicial, shall only be required by the BAR for the issuance of the electronic authorizing registration. Ibig sabihin, electronic certificate authorizing registration, yung e-car, which is yung nasa right side na yan. So, ibig sabihin po, yung payment po, kailangan natin, yung sworn statement lang, enough na yun. Kung hindi mag-cooperate ng isang heir, all you have to do is to, okay, I am one of the heirs, gawa ko ng sworn statement, bayaran ko ito. Dito na, pag mag-cooperate na sila lahat, subject to reimbursement. Okay, from the estate of the decedent. Ganyan lang man yan siya, no? Ang sabi ng batas is that yung AGS, yung extrajudicial settlement, affidavit of self-adjudication, judicial settlement estate, hindi yan siya kailangan para mag-file at magbayad ng estate tax. So, paano natin i-reconcile ito, no? Hindi daw siya kailangan. So, based on my analysis dun sa batas is that yung sworn statement of estate tax amnesty return na kukunin nun sa BAR, it can be taken by one heir lang. Kahit isang heir lang na yun lang siya ang interesadong mag-settle. Yung iba, ayaw. Bahala ka dyan. Ikaw muna yan. Wala kaming pera. Ayaw mo na mag-cooperate. Siya lang pwede na. So, pwede niyang i-file. Pwede niyang bayaran. Okay. Now, at least, lalabas na yung titawag na proof of payment na bayaran na. Now, pagdating ng time, kung gusto talaga nila i-transfer ang property, let's say, sabi ng heir, sige, sorry ha, mag-cooperate na kami, wala nang problema. Okay, so with that, magawa na sila ng AGS. Okay? Nagawa na sila ng AGS. Hindi sila nagkagulo. AGS sila. Then, pag-submit yan sa BAR, yun na yung second process, second part, wherein, that is what we call application na for transfer of properties. So, yung unang ginawa, nung isang year lang, nag-apply siya for payment of estate tax at nakabayad siya. And, nung nag-cooperate ng iba, second process na yon yung application for transfer of properties. No? At with that, makakakuha po sila ng e-car niyan. Yung e-car kasi di ba kailangan natin yung e-car para isubmit natin sa ROD together with other documents para ma-transfer ang title, no? Under the name of the heirs now. From the ninuno, papunta dun sa heirs, no? Kung sa parents, papunta sa kanila. Kasi it's possible nga na in several situations, and even I experience it, yung ayaw talaga mag-participate ng ibang heirs. And then, hanggang mag-lapse na lang, hanggang magtaas na ang penalties, hanggang wala na. Wala na. Then only to realize later on, sana inayos natin, no? Sana yung okay pa. Diba? So right now, maganda ang batas is that pwede na. At least man lang mabayaran. At least ba yung penalty issues mawala. Now, with respect now ngayon, kung ayaw pa rin makipag-settle, ano ba ang remedy? Kung ayaw, nabayaran na ng isang heir, tapos nabayaran niya yung tax, gusto niya talaga i-transfer sa kanya, makuha man niya yung talaga yung para sa kanya. And he wants to settle the estate. All you have to do is to file for a judicial partition of the property in court. Di ba? Pwede na mag-court. Pagdating sa court, sabi ng court, nabayaran na estate tax? Yes, Your Honor, I did. Okay, subject to reimbursement, determine natin ito lahat. Kasi the court will say, paano man, you cannot force somebody to be a co-owner if she doesn't want anymore. So kaya nag-file ng judicial partition ito ng heir. However, she is subject to reimbursement coming from the estate of the decedent. Okay? So, take note of that. Ha? So, maganda itong batas na ito, but I'm excited to see actually itong implementing rules. No? Okay, so clear tayo. So, let's talk of the benefits of this amnesty. No? Itong Republic Act number 11956, itong new extended estate tax amnesty. No? Ang maganda kasi, ang benefits niya lumawak, no? Okay, number one, of course, yung debts that occurred
May 31, 2022 to prior years, no, pababa. And then, the same, no more penalties and interest, gaya nung previous laws natin, bago na amend. And no more case, no civil and criminal administrative, no, wala ng tax evasion cases. At ang pinakamaganda dito, bago sa Republic Act number 11956 is that yung payment by installment ba, that you could pay within 2 years without civil penalty and interest. Di ba maganda yun? Di ba? Ang ganda. So, having said that, yeah, palakpakan tayo sa batas na pinakaantay. And of course, the moment magdating sa implementing rules, gagawa ako ng detailed video lecture na naman for you guys, for my friends. No? I know you are watching here, sila Hazel Eyes and sila Johnny Chan, sila Gertrudes and iba pa. So, yung hindi ko na-mention, I'm sorry. But lahat kayo, I know, you are always watching. And for those who are new to this channel, please do not forget to subscribe and hit the notification bell for future video updates, no, para malaman po natin. So, with that, guys, I will see you again. And by the way, on Sunday, we will have our live, no, video lecture at 3 o'clock, guys. I will see you around. Bye-bye. Thank you and have a good day. Okay na tayo. Meron na tayong estate tax amnesty extension. And I will be starting to be busy again dahil maraming nakapila doon sa table ko para i-file ko. Okay po. Sige, mag-visit po tayong lahat. Salamat. Bye-bye.